Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet. Halina't simulan na natin. Si Tad ay isang napakatalinong lalaki na nakagawa na ng maraming kahangahangang tuklas sa larangan ng arkeolohiya, ngunit hindi siya kailanman nabigyan ng pagkilala. Sinubukan niyang muli ang kanyang kapalaran at sinimulan ang paghahanap sa Emerald Tablet, isang sinaunang bagay na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Diyos. Si Tad Stones ay isang arkeologong nagsasariling tawag sa kanyang sarili. Wala man siyang formal na diploma, taglay naman niya ang pambihirang talento at walang kapantay na dedikasyon sa pagtuklas ng mga sinaunang lihim. Matapos ang maraming nabigong pagtatangkang makilala ang kanyang kakayahan, sa wakas ay nag-enroll si Tad upang kumuha ng kursong arkeolohiya. Ngunit kahit sa universidad, minamaliit pa rin ang kanyang talento at ang tanging ipinagagawa sa kanya ay maghawak ng mga brush at maglinis ng mga bato. Habang nagsasaliksik ang kanilang grupo sa isang sinaunang kuweba sa Mexico, napansin ni Tad ang isang kakaibang simbolo sa dingding. Ipinaalam niya ito sa kanyang mga kasama ngunit hindi nila binigyang pansin ang kanyang obserbasyon. Pinindot ni Tad ang simbolo at bigla siyang nahulog sa isang malalim na hukay. Doon ay natagpuan niya ang isang Egyptian sarcophagus at nagtaka kung bakit ito naroon sa Mexico. Habang unti-unting gumuho ang kuweba, iniligtas siya ng kanyang kasintahang si Sarah. Si Sarah ay isang kilalang arkeologo at anak ng pinakadakilang mananaliksik sa mundo na si Dr. Lavrov. Ikinwento ni Tad sa lahat ang kanyang natuklasan sa kuwebang ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi nila alam kung gaano siya kahusay bilang isang explorer. Siya ang nakadiscover sa lihim na lungsod ng Paititi at sa kwintas ni Haring Midas. Gayunpaman, hindi niya maaaring sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang mga nagawa dahil napakadelikado nito para sa buong mundo. Sinisi ng grupo ng mga arkeologo si Tad sa pagkasira ng kanilang ekspedisyon at tuluyan siyang pinalayas. Sinubukan siyang pasayahin ni Sarah at sinabi nitong darating ang araw na makikilala rin ng lahat ang kanyang talento. Malungkot na umuwi si Tad sa kanyang tahanan sa Chicago. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang matandang babae na nagrereklamo tungkol sa mabahong amoy na nanggagaling sa kanyang apartment at sa napakaraming padalang package na dumarating sa kanyang pintuan sa loob ng nakaraang 2 buwan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kaibigan niyang si Mommy na doon nakatira. Pinalayas ito mula sa Paititi at mula noon ay puro problema na ang idinulot nito kay Tad. Ginastos pa nito ang lahat ng ipon ni Tad sa pagbili ng kung ano-anong hindi naman kailangan sa internet. Wala na ring lakas si Tad para pag-alitan pa siya. Patuloy pa rin niyang iniisip ang malas na sinapit niya. Kinabukasan, nakatanggap si Tad ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabihan siya ng babaeng nasa kabilang linya na sumakay sa sasakyang nakaparada sa harapan dahil may iaalok itong isang malaking pakikipagsapalaran. Dahil sa pananabik, agad na sumakay si Tad sa sasakyan at dinala siya ng driver sa isang hindi kilalang lugar. Doon niya nakilala ang isang occult investigator na si Professor Victoria Moon. Mayroon din itong programa sa telebisyon kung saan pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga espiritu at sa mga hiwaga ng universo. Naniniwala si Victoria na puno ang mundong ito ng mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag na karaniwang katwiran. Ikinwento niya kay Tad ang isang sinaunang labanan sa Egypt na naganap maraming siglo na ang nakalipas. Nangyari ito sa pagitan ni Paraon Cheops at ng kanyang salamangkero na si Hermes Trismegistus. Gumawa si Hermes ng isang bagay na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Diyos at may kakayahang kontrolin ang mahika. Tinawag niya itong Emerald Tablet. Dahil sa kapangyarihan nito, umabot sa sukdulang kasaganaan ang kaharian ni Cheops na hindi pa kailanman nasaksihan noon. Ngunit dahil nagsawa si Hermes na hindi kinikilala ng Paraon ang kanyang mga nagawa, binalak niyang gamitin ang kapangyarihan ng tablet upang pabagsakin ang hari. Lumikha siya ng isang sumpa na magpapakawala sa mga halimaw mula sa ilalim ng mundo upang salakayin ang hukbo ni Cheops. Ngunit natuklasan ng Paraon ang kanyang plano kaya itinago niya ang Emerald Tablet upang hindi na ito magamit ni Newman. Kumalat ang alamat na ito sa buong mundo. Marami sa mga pinakadakilang mananakop sa kasaysayan ang naghanap sa Emerald Tablet upang makuha ang kapangyarihan nito. Ngunit si Napoleon Bonaparte lamang ang nagawang matagpuan ito. Hindi niya na-control ang kapangyarihan ng tablet at natakot siyang mapunta ito sa kamay ng kanyang mga kaaway. Kaya ibinalik niya ito sa pinagtataguan nito at binura ang lahat ng bakas kung saan ito matatagpuan. Gayunpaman, iniwan ng kanyang arkeologong si Dominic Vivant Denon ang isang ukit na nagsisilbing gabay patungo sa Emerald Tablet. Naniniwala si Victoria na ang ukit na iyon ay nasa dating opisina ni Dominic sa Louvre.
Si Dominic ang unang direktor ng museo ngunit nawala ang kanyang opisina nang isagawa ang malawakang pagsasaayos ng gusali. Alam ni Victoria ang lahat ng ito dahil nasa kanya ang personal na talaarawan ni Dominic, kasama ang isang piraso ng emerald tablet. Nagsimula itong magliwanag noong araw na natuklasan ni Tad ang Egyptian sarcophagus. Sigurado si Victoria na may kaugnayan ito sa emerald tablet. Nais niyang makasama ang grupo ng mga arkeologo sa proyekto kaya hiniling niya kay Tad na kumbansihin ang mga ito. Sinabi rin niya kay Tad na ang sinaunang palawit na nalunok ng aso niyang si Jeff ang susi upang mabuksan ang sarcophagus. Humingi si Tad ng kaunting panahon upang pag-isipan ito at umuwi muna. Bigla siyang tinawagan ni Sarah at pinapanood siya ng balita sa telebisyon. Nailabas na ng grupo ng mga arkeologo ang Egyptian sarcophagus. Si Tad ang unang nakadiscover nito ngunit ni hindi man lamang nabanggit ang kanyang pangalan. Sinabi niya kay Sarah na alam na niya kung paano ito bubuksan dahil kay Victoria. Ngunit pinayuhan siya ni Sarah na lumayo kay Victoria. Magkaklase sila noon at palagi raw itong may kakaibang ugali. Sa kabila ng babala, palihim na pumasok si Tad sa museo sa kalagitnaan ng gabi at sinubukang buksan ang sarcophagus gamit ang sinaunang palawid. Madali itong nabuksan at tumambad ang isang maliit na mummy sa loob. Habang pinag-aaralan ni Tad ang mga nakasulat dito, pinakialaman naman ni Mommy ang sarcophagus at hindi sinasadyang na-activate ang sumpa. Nakapagtago si Tad ngunit sina Jeff, Belzoni at Mommy ay hinigop papunta sa sarcophagus. Dahil sa sumpa, nagsanib ang katawan ni Jeff at Belzoni habang si Mommy naman ay paulit-ulit na nagiging buwaya laban sa kanyang kagustuhan. Nagkagulo ang buong museo at halos masira ito. Dumating ang mga pulis upang magsiyasat kaya agad na tinipon ni Tad ang kanyang mga kaibigan at tumakas. Nagsaliksik si Mommy sa internet tungkol kay Dominic at natuklasan ang kanyang museo sa Paris. Dahil dito, nagpa siya si Tad na simulan ang kanyang bagong ekspedisyon upang hanapin ang emerald tablet. Kapag nagtagumpay siya, wala nang tatawag sa kanya na isang talunan at iligtas pa niya ang kanyang kaibigan mula sa sumpa. Dahil wala na siyang pera, nagtungo sila sa Paris sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang delivery package. Kinabukasan, dumating sa museo ang grupo ng mga arkeologo at ipinatawag din ang mga investigador na sina Agent Ramirez at Agent Sam Pickle. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan nila ang backpack ni Tad na naiwan niya habang nagmamadaling tumakas. Dahil dito, nagsimula ang malawakang paghahanap ng mga pulis sa kawawang explorer. Nang malaman ito, agad na umalis si Sarah upang tulungan si Tad. Sa daan ay nakasalubong niya si Victoria na nagsabing nasa Paris na si Tad. Inalok din siya ni Victoria na samahan siyang hanapin si Tad ngunit agad niya itong tinanggihan at bumaba ng sasakyan. Samantala, ang hanggal na si Mommy ay patuloy na nagpo-post ng kanilang paglalakbay sa Instagram kaya nagamit ng mga pulis ang impormasyong iyon upang matunten si Tad. Nakarating na siya sa Paris at sa tulong ng mga palatandaang ibinigay ni Victoria, natagpuan niya ang lihim na opisina ni Dominic na nakatago sa ilalim ng isang estatwa sa museo. Doon ay nakilala niya ang isa pang buhay na mommy na nagngangalang Ramona. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang sinaunang reyna na natuklasan noon ni Dominic. Itinago siya ni Dominic sa lugar na iyon upang walang ibang makaalam tungkol sa kanyang pag-iral. Sinabi ni Tad kay Ramona na isa siyang explorer at nais niyang maalis ang sumpa sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paghahanap sa emerald tablet. Ngunit bago pa siya matulungan ni Ramona, dumating na ang mga pulis. Alam ni Ramona ang isang lihim na lagusan ngunit may kondisyon siya. Kailangang isama ni Tad ang mabigat niyang bathtub. Tumalon sila palabas at bumagsak sa lawa. Gumamit si Tad ng makina upang gawing bangka ang bathtub. Pagkaraan ng ilang minutong paglalayag, naiwan nila ang mga pulis ngunit hinarang sila nina Agent Sam at Agent Ramirez. Nawalan ng kontrol si Tad sa bathtub at nabangga nito ang bangka ng mga ahente. Makalipas ang ilang sandali ay huminto sila upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Pumayag si Ramona na tulungan sila sa paghahanap sa emerald tablet ngunit may isang kondisyon. Kailangan ni Tad na ipakita siya sa isang museo at tiyaking maitatala ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Pumayag si Tad at sinabi ni Ramona na may isang espesyal na mapa na magtuturo sa kanila sa emerald tablet. Ngunit bago nila ito magamit, kailangan muna nilang makuha ang susi ng mapa na nakatago sa Cataracts of the Nile sa Egypt. Tuwang-tuwa si Mommy at muli niyang ipinost sa Instagram ang kanilang naging progreso. Pinagalitan siya ni Tad dahil lalo lamang niyang binibigyan ng bakas ang mga pulis, saka itinapon ang kanyang telepono sa tubig. Nasaktan si Mommy at nagsimulang manig ang sumpa.
Unti-unti siyang naging isang napakalaking buwaya at hindi na niya nakilala ang kahit sino. Sa kabutihang palad, napakalma siya ni Ramona gamit ang paborito niyang rubber duck kaya bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Kung hindi agad matagpuan ni Tad ang Emerald Tablet, magiging permanente ang sumpa. Samantala, siniyasat ni Sarah ang opisina ni Dominic upang malaman kung bakit bigla na lamang hinahanap ni Tad ang Emerald Tablet. Dumating din si Victoria at ipinaliwanag kay Sarah ang tungkol sa sumpa. Natagpuan din niya ang mapa na magdadala sa kanila sa Emerald Tablet. Naniniwala si Victoria na matutuklasan ni Tad ang lokasyon ng Emerald Tablet kahit wala ang mapa at malamang na papunta na siya roon. Upang maisalin ang nakasulat sa mapa, kailangan ni Sarah ang tulong ng grupo ng mga arkeologo kaya agad niya silang ipinatawag. Samantala, muling nagtago si Tad at ang kanyang mga kasama sa loob ng isang parcel upang makarating sa Egypt. Pagdating doon, sumakay sila sa isang bangka patungo sa talon ng Ilog Nile. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Ramona kay Tad na 3 araw lamang siyang naging reyna dahil pinatay siya ng kanyang naiinggit na pinsan upang maagaw ang trono. Dahil dito, hindi kailanman naisulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Nakaka-relate si Tad sa kanyang kwento dahil siya man ay hindi rin kailanman nabigyan ng pagkilala. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang kanilang destinasyon. Sa likod ng talon ay may isang kuweba na nagtatago ng isang ball. Sa loob nito ay naroon ang susi ng mapa. Hindi ito mukhang ordinaryong susi kundi isang maliit na kristal na hugis at sulok. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa loob, bigla silang pinalibutan ng mga pulis. Pinaputukan pa ng mga opisyal si Tad na para bang isa siyang mapanganib na serial killer. Gusto siyang parusahan ng mga ito dahil pinaniniwalaan nilang siya rin ang some iris sa painting na Mona Lisa. Ang totoo, si Mommy talaga ang may kagagawan nito. Labis na nagalit si Tad nang marinig iyon. Sinabi niyang si Mommy ang dahilan ng lahat ng kaguluhan at isa lamang itong pabigat sa kanila. Nasaktan na naman si Mommy at dahil sa sumpa ay naging isang lumilipad na buwaya. Kumapit sina Tad at Ramona sa buntot ng buwaya at matagumpay silang nakatakas sa mga pulis. Samantala, dumating sina Sarah at ang grupo ng mga arkeologo sa lokasyong nakatala sa mapa. Pumasok sila sa kuweba at nagsimulang hanapin ni Victoria ang mapa ngunit wala siyang makita. Dahil dito, nagalit ang grupo ng mga arkeologo at tinawag siyang isang manloloko. Nakarating na rin si Tad at balak niyang palihim na makapasok sa kuweba. Nagkunwaring turista si Mommy habang nagpanggap namang isang ordinaryong Mommy si Ramona. Habang inililihis nila ang atensyon ng grupo ng mga arkeologo, nakapasok si Tad sa loob ng kuweba. Matapos niyang makausap si Sarah, inilagay niya ang kristal na susi sa isang malaking bato. Unti-unti itong umangat at nagpakita ng isang kumikinang na mapa na nagtuturo sa lokasyon ng Emerald Tablet. Tuwang-tuwa si Tad at agad niyang tinawag ang grupo ng mga arkeologo upang ipakita ang kanyang natuklasan. Sa wakas, inamin ng grupo na hindi pala isang talunan si Tad. Ngunit biglang nag-iba ang kilos ni Victoria. Unti-unti na pala siyang kinokontrol ng kapangyarihan ng Emerald Tablet. Ang mismong tablet ang nagnanais na makalaya sa lalong madaling panahon. Tumakbo si Victoria upang mauna itong makuha at ikinulong ang lahat sa loob ng kuweba. Nang mabuksan nila ang daanan palabas, isang napakaraming pulis ang naghihintay na sa kabilang panig. Sinubukan ni Tad at ng grupo ng mga arkeologo na ipaliwanag ang totoong nangyari ngunit hindi nakinig si Agent Sam. Kinuha rin niya si Ramona upang ilagay ito sa isang museo bilang exhibit. Habang dinadala sila, humingi ng paumanhin si Tad sa lahat. Naniniwala siyang siya ang nagdadala ng kapahamakan sa mga taong malapit sa kanya. Dahil sa labis niyang paghahangad ng pagkilala, naligay sa panganib ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Sarah na kailangan nilang tumakas at hanapin ang Emerald Tablet upang magamot si Mommy. Ngunit mas pinili ni Tad na manatiling nakakulong dahil ayaw na niyang makasakit pa ng iba. Biglang nag-ipon ng lakas si Mommy at sinabi kay Tad na siya ang pinakamahusay na arkeologo dahil siya ang nakatagpo sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon, muling nabuhayan ng loob si Tad at nagpas siyang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Muli nilang ginamit ang anyong buwaya ni Mommy upang makatakas sa mga pulis. Ngunit naiwan si Ramona dahil malapit nang matupad ang kanyang pangarap na mailagay sa isang museo. Nagpatuloy sina Tad at ang iba pa sa kuweba na nakatala sa mapa. Sa kanilang pagpasok, natuklasan nilang may isang buong sinaunang lungsod na nakatago sa loob nito. Natagpuan ni Tad ang lugar kung saan dapat naruroon ang Emerald Tablet ngunit naunahan na siya ni Victoria.
Tuluyan na siyang naging masama at binuksan ang isang portal upang pakawalan ang mga halimaw mula sa ilalim ng mundo. Lubusan ng nilamon ng sumpa si Mami kaya inatake niya sina Tad at Sarah. Mabuti na lamang at dumating si Ramona at isinakripisyo ang sarili niyang pangarap upang iligtas ang kanyang mga bagong kaibigan. Matapos silang habulin ng buwaya ng ilang sandali, sa wakas ay naabot ni Tad ang Emerald Tablet. Ngunit aksidenteng nahulog si Mami sa loob ng portal. Pagmulat ni Tad ng kanyang mga mata, nakita niyang nasa likod siya ng entablado ng isang napakalaking pagtitipon. Ginaganap pala ang isang engranding seremonya upang ipagdiwang ang kanyang pinakabagong tuklas wuyang ng Emerald Tablet. Naglakad si Tad patungo sa entablado upang maranasan ang matagal na niyang pinapangarap na sandali ng pagkilala. Ngunit habang papalapit siya, bigla niyang naalala at namiss ang kanyang mga kaibigan. Doon niya napagtanto na ang entablado at ang lahat ng nasa paligid niya ay isa lamang ilusyon na nilikha ng Emerald Tablet. Muling nabawi ni Tad ang kontrol sa kanyang isip at itinapon ang Emerald Tablet sa loob ng portal. Agad na nawala ang sumpa at nagyakapan silang lahat sa tuwa. Paglabas nila ng kuweba, naghihintay na roon ang mga pulis ngunit wala na silang balak arestuhin si Tad. Ipinaliwanag na ng grupo ng mga arkeologo ang tunay na nangyari. Gayunpaman, nakiusap si Agent Ramirez kay Tad na panatilihing lihim ang natuklasan nila dahil napakadelikado ng Emerald Tablet. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pakialam si Tad kung makilala man siya o hindi. Nabuo na niya ang sarili niyang pangkat ng mga arkeologong may kakaibang kakayahan at pambihirang talento. Magkakasama nilang haharapin ang mga susunod pang pakikipagsapalaran upang tuklasin ang lahat ng mga nakatagong lihim ng mundo.